Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Thursday, May 23, 2024. So medyo maganda yung sipa ng ng market natin. So nag-gain si index natin ng 0.8%. Ayan, labasan na ba ulit ng inflation data natin. So medyo good vibes yung mga big caps ng stocks natin. Tatlo dito is mga blue chip. So nauna dito si Converge, di ba? So nagkaroon siya ng breakout kanina, tapos si Bloom halos pabalik na yung price at saka si SEC. So nag-close the gap pa itong si SEC natin. Ayan. So medyo malakas po yung mga blue caps. Ayan, mukhang tayo, nag-establish ng higher low talaga dito sa side na to ng market natin. So hopefully may additional na net foreign buying pa tayo bukas para mas kumbinsido tayo na ito na nga yun. Kasi kahapon medyo malakas nga yung di ba? Ang net foreign sale natin kahapon is 600 million. So hindi pa naman nakakabalik lahat nung lumabas na yon na foreigners natin. Pero anyways, very good pa rin kasi marami pong stocks yung gumalaw ulit yung maganda yung galawan. Ayan, si Apollo ba medyo sumipa yung galaw natin for today's trading natin. Okay? So pag-usapan natin itong mga trending stocks natin. So halos puro berde lahat dito. So Converge is nag-upsurge siya ng 5.94%, pero umabot to na more than 6% doon sa breakout niya kanina. Ayan. So breakout ba kapon yung sabi natin, oh. Oh, yan, tama, breakout sabi natin kapon. So may additional na upsurge kasi nga meron siya mga paisa-isa na net foreign buy. So ngayon, meron siya net foreign buying na 25.74 million. Ayan. So pinapasok po itong si Converge. Next, Ani. So nag-breakout na to kahapon. Sabi natin maganda and then nag-expect pa tayo ng additional na move sa kanya. So yun, ganun nga yung ginawa niya. So nagkatotoo yung hula hoop natin. So 4.29% yung gain niya and then meron siyang 233K net foreign sell. Pero kung titignan mo yung volume ni Ani, buhay na buhay siya. So, parang meron siyang bad news last time, no? So, parang naging catalyst pa para mag-breakout. Si Green, medyo nahuli yung kanyang galaw, pero Verde din yung galawan niya. Nag-up din siya ng mga 2% kanina. Tapos si Apollo, congrats po dun sa mga mabilis yung mga kamay. Kasi kanina, nag-ano siya, di ba? Anong umaga, malakas na talaga siya eh. Nag-upsurge na, 8% yata. Nag-8%, nag-16, nag-drop sa 8, and then another 16, nag-close ulit sa 16%. So 16.67%. Congrats po dun sa mga malalakas yung loob na bumili kay Apollo natin. Baka merong balita to pinupupog ng mga traders po natin itong si Apollo natin. Wala naman tayong alam na kwento sa kanya, so malalaman na lang siguro natin pag nasa peak na ulit yung mga price naman natin sa kanya. So very very volatile si Apollo natin. Tapos si Kep, ayan. So nag-vibe lang pala si Kep tapos biglang tinakbuhan ulit siya. So nag-drop siya ng 24.36%. Laki. So medyo ipit ka kung medyo bumili ka doon sa peak natin last time. Kasi yung support na pinag-usapan natin sa kanya kahapon, nag-broken na siya. And then, so, dumiretso tayo sa drop na 24%. Walang foreigners dito, negative 3.57K. Tapos, sa Bloom, ayan, hindi man siya masyadong umakyat, 0.37%, net foreign sale pa nga siya, negative 15.96 million. So, parang nababasa ko sa kanya yung mga previous na private placement pa rin yata yun eh. O rather than private placement, yung settlement niya ng kaso-kaso niya last time, di ba? Pero ang maganda sa kanya, pag tinignan mo yung chart niya, pabalik yung price kasi nito si Bloom natin. Eh. So siguro kaya nag-trending na rin siya. And then si SEC, so sabing natin, Blue Chips Day ngayon, so nag-up siya ng 2.42%. Pero net foreign sale siya ng 28.13 million. Pero okay na, di ba? Nakabalik na siya. So, full-fledged, naka 10% po yung mga, kung lumabas na kayo, yung mga merong dividendo last time sa kanya. Nakalimutan ko yung payment date. So, pag-usapan natin yan, silipin natin, payment date na ba itong si SCC po natin. Okay? So, yun po yung ating mga trending stocks. PX sa SCP nag-trending pero hindi naman masyadong maganda yung price action nila. Ayan. So, disclaimer ulit guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung mga bago po, please read po yung disclaimer natin. So, sabi natin, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin as a reason para mag-buy, sell, or hold na stocks. Meron po kasing risk na involved dito sa market.
due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And as usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Check na lang po yung mga posts natin. So naka-attend ka ba kanina ng seminar nitong si webinar pala nitong si To Trade Asia natin? Most likely meron naman recorded video yan. So tignan nyo na lang po dun sa channel ni To Trade Asia naman natin. Ayan. So salamat dun sa mga usual na subscribers and yung mga gusto mag-join sa trading group po natin. Okay? So double check na lang yan. Trending stocks, yung mga usual na viewers, maraming salamat sa panonood. Company reviews, yung ating mga sample trades, basic indicators, risk management, plus yung mga PSE stock market studies naman natin. Ayan. So double check na lang po yan. Tapos sa crypto ko to, follow po ako dito para updated ka sa mga posts natin. Subscribe ka lang. Ayan. So yung mga play to earn games natin, medyo nag-pullback ng konti si Bitcoin natin, di ba? So nag-below 70K ulit yung price action niya. Kasi karamihan ngayon, puro Nvidia yung pinag-uusapan. So nakadalawang post yata ako kay Nvidia, mamaya silipin natin. So medyo malakas yung niya eh. Nagbo-bull run sa sa US market kasi. Ayan. So AI, di ba? Usapan. Ayan. Follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader na Facebook account para updated ka sa mga posts natin. Ayan na. Pwede na ulit tayo mag-add ng mga friends dyan. So, less than 5K yung friends natin. Tapos, sa Palabi Trader Facebook page, follow mo na lang po. Pili ka na lang sa dalawa kung ano yung gusto mo i-follow natin. I-follow mo. Tapos, Bodega Peak, yung ating article dito sa local market, dito sa US at saka sa cryptos. Ang ganda mag-trade sa US market, especially sa sa mga dito sa mga tech companies natin. Ah, medyo malakas kasi yung galaw nila, nahahatak ng mga AI na stocks natin kagaya ni Nvidia naman. Ayan. So hindi ko pa nakita yung pinaka-summary. Saglit, ayan puro Nvidia yung napopost ko dito kanina. Saglit. Gusto kong hanapin yung yung Philippine Stock Exchange para makita natin yung sino ba si Ma'am Alice Go. Alice Go. So mukhang ginigisa sa Sinita. Ayan, hanapin natin yung konti, yung ating, sana yan? Yung ating Philippine Stock Exchange. So mukhang wala pa. Puro video yung nakita natin sa kanya. So basahin na lang po natin yung mga nakalagay dito sa post natin. Ayan. So tapos na to yung ating webinar. Pero meron pa siya by Saturday si yung vlogger natin sa One for the Money. So meron silang andon. Meron silang webinar. Ayan. Wala tayong webinar, hindi tayo makapag-webinar kay 2Trade Asia. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys kanina. So kung nagtitrade kayo sa US market, so ang pinaka direction ng market nila is nandito sa S&P 500 yung mga AI na stock. So sumisipa. Tapos si Nvidia, ayan, sabihin ko lang din, mag-ano siya, reverse stock split 10:1. So kung dati is 1,000 US dollar siya, so di-divide mo ng 10. So magkano siya mag-adjust, magiging 100 na lang siguro after ng parang yung ginawa ni Tesla. So, di ba si Tesla nag-stock reverse stock split, bumaba yung price. Pero since mababa yung price, marami nagbilihan, umakyat pa siya. So, ganun din yung expectation natin dito kay Nvidia natin. Ayan, so patalastas sa US market kasi maganda nga talaga dito sa mga tech stocks ngayon. SEC approves SM Prime's 100 billion bond program. Ito yung mga binili ng foreigners, PNB, Security Bank, ASN, Manila Water, CNPF, FCG. Bakit ba si FCG natin? Keeper, Monday, URC. Ito si Monday, umakyat, di ba? EC, JT Cap, LTG, Ali Robinson, Globe Converge, ICT, at saka si MAC. And then, ito yung mga binenta, BDO, BPI, East West, Metrobank, APF Gen, DNL, EMI, FB, Green, IMI, Aboites, AJ Costco, Erich, Crit, Tel, at saka si SEB. Ayun na pa rin si SEB natin. Okay, so yan, yung mga minero natin, may konting bad news. So gold extends decline to fall below 24K on hawkish Fed rate outlook. So nagbo-bullish na nga po si US market natin. Kasi nga yung interest rates pwede nilang babaan kasi ang outlook ngayon, so mga 1 week pa malalaman natin ulit yung inflation nila. Yung last month inflation nila bumaba na eh. So kung mas mababa pa siya, so pagdating ng August, so siguro pag bumagsak yung mga stocks doon, magano sila magre-rate cut. So pwedeng mag-bounce ulit na malakas yung market. O baka ngayon hawkish na yung market. Pwedeng umakyat ng market pa sa US. So tayo kasi sumasabay lang eh. So kung
hindi pa sila nag-announce ng interest rate cuts, hindi pa rin mag-announce si Philippines po natin. Ayan, so puro US stocks yung mga napopose natin dito. So 6,659.99. So yung pagsipa natin 0.8 sa pre-close to, di ba? So no, during the trading is mga 0.5, 0.6, maganda na siya. So unti-unti umakyat siya, and then pre-close is sumipa siya ng konti sa 0.8 kasi inakyat pa itong si Converge naman natin. BLL, Bisalan post an 11% improvement. ALDI minus 2.16%. So reported na 10.2% hike in its first quarter. DMC plus 3%. Cavitex Infrastructure has stopped DMCI and signed a 3 billion deal to construct cement 3 billion of the C5 Link Expressway. Ayan. Cavitex is, ay ano yan, di ba, kay MPI natin? Rojas and Company, ayan, mukhang may negative news yata dito. Is adamant that it has been consistently paying its tax use for its Hacienda lands is in Nasugbo, Batangas. Mamaya, silipin nga natin ano nangyari dito kay RCI. Kasi ang sumunod na negative news sa kanya, o yung positive news muna is bibili ulit si Leandro Libistep. Dalawa sinabi, di ba, EBS-CBN tsaka itong si RCI. Pero after nun, parang ino-audit yata ng SEC. Galing din kay Billionaire yung post na yun eh. So nakalimutan ko, hindi ko alam kung na-post ko siya eh. So mamaya hanapin natin. Banks lending to stay robust in the Philippines kasi nga hindi pa rin naman nagkakat ng interest rates. Si Bloom, eto siguro catalyst. Manila Casino revenue can improve 15% after a new venue in 2025. So gumagawa siya ng ano yun, di ba? Meron siyang bagong casino. Asia mining stocks slumps as copper retreats from a record. Ayan. So medyo nag-pullback tayo dito kasi nga po, makita mo nag-pullback siya. Yung global prices is nagbago siya bigla. Ayan. Puro drop kanina sa mga uh, mining stocks. So gainers, URC. GGS nag-drop to. Pure Gold, Metrobank, Monde kanina. Nasa ba siya, no? Nag 1% pala siya kanina. Pero sa closing, nag-red din siya. RLT to form separate unit for the share for BGC lot swap. Globe, ayan. So matunog si Globe kasi nga GCash IPO na naman, di ba? 2025 naman. ABS-CBN, nag-close ba to? Baka kanina umaga to. Plus 5.84%. Ano nangyari sa mga liquidity stocks natin, di ba? Si ROX sa May 31. Abang-abangan nyo na po. Ayun yung pag-uusapan. Citicorp Renewable Energy, 2.7. Ba, mura lang 2.7 per common shares. Mas mababa siya. 3.88 last time. Mukhang may discount si REC natin, di ba? Si REC yung bagong papasok. Nvidia tops 1,000 USD a share in after hours trading on strong outlook. Ayan, meron siya kasing stock split. Ayan. So copper, gold surges bring twin share sales in Toronto. Pero ito, kahapon yata to. Okay. So sino pa ba? OGP. Aba, meron kay OGP natin. Yung Stabilization Fund. SEC, ayan, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. SEC is looking into RCI shareholders drama, matches, Libistes, 9% stake while husband GG to rejoin board without independent status. Parang ano ba yan, nagpasaan ng shares? Hindi naman siguro, no? Pero alam ko yung di ba, parang ano lang naman, speculations lang. Yung, di ba, si MVP natin bumili sa SPNC, tapos si Libiste bumili naman kay Rojas, di ba? Kay ano yun eh, MVP din natin, di ba? Ayan, so ewan ko, hindi ko sure yun. Ayan, so pero yun yung speculations natin nung nakaraan. Share buyback transactions, Ali, Aboites, Ali, share buyback, Globe, okay, so kanina. Ali ulit, FGen, Alsons, Aquaculture is investing 30 million in new system to quadruple tilapia production to 120 tons. Ayan, laki yan. Cebu is finalizing a supplier for $12 billion aircraft order in June. PINMA secures funding from KKR. Ayan, meron siyang fund. Citico Renewable sets final IPO price at 2.7. Ayan, yan na po. June yata to, di ba? June. Globe GCash plans 2025. LTG yung US market, nag-drop siya kagabi, kaya in-expect ko, di ba?
Yung galaw kasi sa PSE, pabagsak tayo tapos net foreign sell. So, naisip ko kanina umaga, magkakaroon ng drop si PSE pero baliktad, di ba? So, pero sa Asian markets, kung pinansin nyo, mamaya silpin natin. Sa Asian markets, marami yung nagbagsakan ngayon. Ewan ko, puntahan lahat siguro sa US markets natin. Ayan. So guys, patalastas ulit yung ating Patreon channel. So yung mga bago po dyan or gusto sumali sa trading group, kung gusto makita yung mga trade natin na stocks, pwede ka pong sumali dito sa Patreon channel po natin. So open po yan and malapit na naman yung cycle natin for batch ng June naman. Okay po. So check mo na lang. So pag-usapan natin ngayon yung ating PSE, mukhang nababago yata yung ano. Okay, so tingnan natin kung totoo na to. Kasi kahapon, 600 million yung lumabas. Kaya nga medyo bearish yung review ko sa kanya kahapon. Pero ngayon, bumalik siya 248.74 million. So 0.8%. Gumanda. So nag-stay tayo. Para may trend na nga siya eh. Ito. Ayan. So may konting trend na tayo na. Pero yung picture natin, siyempre sideways pa rin naman yan. Kasi ano pa rin naman eh. Hindi pa rin naman siya nakaka-breakout dito sa 6-7. Okay, so given na yan na maganda yung trend ng stocks natin. Okay, sige. Tingnan natin. Siguro, sabi natin, mas convinced tayo pag may foreigners and may balik yung 600 million na lumabas kahapon. O kung meron ulit na foreign buy kahapon, so may chance na magre-retest ulit tayo dito sa 6,700 which is good para sa mga big caps na stocks natin. Okay. So hanapin natin yung mga movers. Sino ba? Ali. Okay. Bumawi si Ali natin 1.91. Converge. Ayan. 5.94 yung breakout niya. SMPH 1.77. Metrobank 1.33. Wala na yata, no? Ayala 0.89 si Bloom. Late lang naman. 0.37 si SEC. 2.42 at saka yung kapatid niya si DMC bumalik nag-bounce si DMC natin. So sa loser side naman ng mga big caps natin, ICT, BPI minus 0.7. Ito si UGS. Ewan ko anong problema nito. Meron siyang dividends, 1% lang. 3.78%. Marami yatang problema si GGS natin. AP, okay, wala na sa blue chips. PLDT, negative 1.4. Si Globe, si Globe, mahataw pa rin. Ayan. Tapos si AGI, negative 1.62. Ito si AGI, medyo mababa kasi yung ano niya, first quarter earnings naman niya. Kaya medyo nagbe-breakdown. Ayan. So dito naman tayo sa mga movers. Apollo, hindi. Apollo. Ayun 3 million. 3 million pala. So, ang galing, di ba? So, 16%. Si Apo, 14. Boy din pala to si Apo. Hindi lang natin napapansin. Kasi 28K lang siya. Ayan. May isang naglalaro lang kay ano. Siguro dito kay Apo natin. JO, 7%. Ito, pabalik na talaga dito sa 0.18. Converge, 5%. TechW, ano ba to? Wala namang volume. Si OR, meron pa rin naman pala din sa mga mining. PHN, ito, sumipa Ito na yata yun, yung news snipping mo natin 4.65. SSP, ayan, nabubuhay na. 3% si Lotto, ito, bawi na. Nakabawi na rin. Si Lotto, 3%. Balay, 3.19. Diretso pa rin siya. URC, 2.49. SEC, Plus, may breakout na yata si Plus. Green, 2%. Okay, so yun yung mga winners. Dito naman sa losers, KEP, ayan. So, nagkabayaran, tapos nagtakbuhan na. 24.36%. May bago tayong mga kapalit doon sa naipit last time. Lopez, minus 9.3. Bakit niya kinain yung galaw niya? Aslag, minus 4.6. Baita, minus 4%. Okay, so bisitahin natin si curious ako kay RCI. Okay, hindi siya gumalaw. Kay ABS, hindi rin gumalaw. Okay, tingnan natin for the coming few days kung ano yung balita na yan kay RCI natin. Hopefully hindi masyadong negative. Ayan. So yan po yung overall picture. Sideways pa rin pero lumalaban yung index natin. And on the way tayo. So kung bumalik siguro yung 300 million, on the way tayo to break out yung 6,700. Ayan. So tingin tayo dito sa US market. Malakas yung futures niya dahil doon sa AI eh. So tingnan mo si Nasdaq 1.08%. Dow Future 0.16, S&P is 0.06%.
66%. Ayan. So kahapon, mapula. European markets, berde. Pero dito sa bandang Asia, ang daming laglag, oh. Hong Kong, Shenzhen, sino pa? Ang daming nalaglag dito, oh. Ayan. So mixed tayo dito sa Asian markets. Pero yung mga major indices sa Asia, Hong Kong, Japan man, mataas pala siya. Hong Kong at saka si China, medyo nag-drop yung price action naman nila. Okay? So next, dito sa Bitcoin, pabalik na. Bumabalik ng konti si Bitcoin 69.9, Ethereum is 3.9. Pa 4K na si ano, oh. Tindi ni Ethereum, no? 5.33% na naman siya. BNB 611, nag-drop siya. Medyo mix pala tayo dito, oh. Ayan, may maraming mga ano nag-drop. Pero si Ethereum mahataw si ano, Ethereum natin. Okay, 120 million versus 19 million yung supply. Okay, so very good. Kahit pa paano, okay pa din naman pala yan sa ano, cryptos natin. And so very quick review ulit dito sa mga trending stocks natin. Unahin natin si Converge. So lumalaki yung volume niya dito. Ayan, ang laki na ng mga volume niya. Dati, wala pang 10 million to eh. So 113 million na yung mga traded value. Tapos meron siyang 25 million net foreign buy. So breakout na po si Converge natin. Ayan. Nag-retest pala siya, no? Yung drop pala niya kahapon, parang retest niya. Ayan. So, very good para sa mga holders natin kasi meron na siyang direction which is bullish naman kasi pataas kasi yung ano, yung breakout area. Kaya lang medyo ano na. So, nag-start na siyang magkaroon ng overbought. Ayan. Pero may volume pa rin naman. So, tignan natin kung may tulak pa siya. Tapos, okay din yung MACD and then bullish yung RSI level natin. So, tama, no? Na-breakout natin to. Tapos, sunod is, dito na tayo, 11.4. Kasi ito yung mayroon siyang resistance last time. Ayan, no? So, nag-try siyang bumalik last time dito po, pero nag-resist. And then, hindi naman siya ganun kalayo. Kaya pwede na rin yan. Kasi breakout na siya dito sa ano eh. Dito, breakout na rin siya sa 10.3 natin. Ayan, oh, pabalik na si ano, converge natin. Okay, so hopefully meron pa for the coming few days itong si Converge natin. Catalyst, wala naman, earnings lang. Ayan. Maganda kasi yung mga earnings na niya na lumalabas. Next, Ani. Ayan, ito, hindi ko alam kung anong catalyst niyan. Ani natin, pabalik na. Ayan, so lumalaban, oh, bumibigwas yung price action natin. 4.92%, pero siyang 200K net foreign sale. So sabi natin, maganda yung nakikita natin sa kanya kasi breakout after breakout. So ngayon, ito na. Next. Sige, taas natin kasi medyo okay naman yung galaw niya. 0.92. Mataas ba? O medyo mataas yata to. I-adjust natin ng konti. Ang late kasi ng ano eh. Ang late ng chart natin dito sa kanya. Okay, so pwede na rin siguro yan. 0.88 muna. O mataas pa rin ba? Medyo mataas yung ano. Wala naman ako ani, wala akong hawak na ani. Kaya hindi bias yung review natin. Kaya maganda lang kasi yung mga nakikita natin na nasa kanya lahat eh. Volume, price action, RSI at saka MACD formation. O kung medyo ano ka, medyo yan, kung medyo sensitive ka sa ano niya, pwede naman ganyan na lang muna. 0.84. Ayan, mataas na yan pag umabot yan kasi kung makasundot siya dyan sa area na yan, kasi pataas naman yung direction niya, is mga 15%. Hopefully, umabot dyan si Ani kasabay ni Green natin. Kasi si Green halos ganun din yung ano niya eh, yung galawan niya. Ayan. So, yun nga lang, nagkaroon siya ng parang false breakout kahapon. Pero yung galaw niya is parang ganun din kasi magkapatid lang naman to, Ani at saka si Green. Pero alam ko, earnings is super negative siya. Ayan. So, ewan ko kung bakit siya masyadong umakyat. So, siguro for traders. Kasi marami tayong mga penny stocks lately na gumalaw. Ito nga din si Apollo, di ba? Medyo gumagalaw din yung, ano, yung mga price action naman niya. Ayan, no? So, laki. So, ayos na. Yung mga naipit kapon, masaya na kasi nag-up siya ulit na 16.67%. Parang pinobomba siya. Pero masyadong mababa pa rin, no? 3 million. Kasi ito, tanda ko is ah, tama ba? 30 million yung volume natin dito. Tapos kapon 3 million and then bumalik din yung ano, yung 3 million natin. So, bullish ulit tayo kasi maganda yung ano niya eh. So, kung magkaroon siya ng breakout,
Okay, so ayan, yan ang titignan natin kasi after naman yan, eto naman, itong channel na to. So kaya medyo maganda maka-breakout tayo bukas. Mga 0.157 pwede na. Kung may balita itong si Apollo natin kasi medyo naglaylo yung yung volume niya. Ayan. So daming kumita kasi kanina ang isang galaw kasi nito 8%, di ba? 8%, 8 to 11% yung isang galaw. Ayan. Okay, hopefully meron pa for the coming few days. Next, KEP. Ayan. So alam mo na kapag mga penny stocks, pwedeng ganito mangyari sa kanila. Pwede rin namang sagad-sagaran yung pagtaas, diba? Kasi last time umabot to ng 100%, diba? 160 o 150. Laki. Ayan, profit taking na nga lang, pabilisan lang. So pabalik na siya dito sa baba, nag-breakdown dito. So nag-close the gap tapos nag-breakdown. 4.6. Ito yung usapan natin kahapon. So medyo bad yung candle, 24%. Magalaw to, no? Ang problema, okay lang sana kung medyo nag-stay tayo dito sa 4.58. Medyo bearish na yung review natin kasi nag-break yung support natin. Ayan. Watch out na lang po dun sa holders natin. Pero ito yung range. Bumalik siya dito sa range natin na to. Okay, so from 2.76 to 5 pesos. So mas bullish ulit yung tingin natin sa kanya pag abot siya ng 5.07. Saglit. Naalala ko si STN. Wala. Hindi natuloy yung breakout natin kanina. Okay, so medyo mahina itong si Kep natin. Next, si Bloom. Ayan, so bumabalik na kasi yung price niya. Nakasampa na dito sa MA100. So meron kasi siya malaking trading range. Ito yung sinundan niya. Ayan. So parang yan yung trading range ni si Bloom. So on the way siya ulit dito. Kung matutuloy yung galaw natin kasi nag-bullish ulit yung yung galaw niya. Pero net foreign sell nga lang siya. 15.96 million, 0.37. Anyway, ito naman talaga yung trading range niya. Malaki. Kung titignan mo, malaki yung trading range ni Bloom. Catalyst-wise, 2025 pa naman yata yung opening nung yung bago niyang casino. So, yun na lang muna. Abangan natin sa kanya. And then lastly, si SEC. Alam ko, nabasa ko ng isang araw, sabi ko is baka yun yung, kasi nag-spike na siya kapon baka yun yung reason na na nag-spike si SEC. Meron siyang susupplyan, di ba, ng mga, nakalimutan ko yun kahapon yun meron siyang susupplyan ng mga niya cool products niya. Ayan, so baka yun yung catalyst. Kaya umarangkada siya, Normally, nagko-close the gap tapos bumabalik na siya, di ba? Ito, nag-close the gap dito. Ito, nag-close the gap. Pero meron siyang konting breakout. So on the way tayo dito sa 35.47. Babalik ko dito kasi yan na yung pinaka-next na resistance nitong si SEC. Ito naman, si SEC, ang pinaka-channel niya, ito. So laki yung channel niya dahil doon sa mga 10% na dividends naman niya. Ayan, so bullish ulit si kailan ba yung next na dividends natin? October pa. September, October, mga ganun naman. Maaga pa. Pero very good kasi panalo na. Siyempre, yung mga kailan ba payment date? April. Nagbayad na pala siya, no? Wala tayo. Nagbayad na pala siya. Ayan. So, may 10% dividends na yung mga kumuha. Meron pa siyang bonus na konti. Umabot na siya ng 13%. So, parang parehas lang, no? Kung ang ginawa mo sa kanya, bumili ka dito, and then, nantay mo na mag-recover yung price. O, yung mga may dividends na sila dito, and then umakyat pa pala siya. Ayan. So, mas maganda, di ba? Kasi nakabalik siya. So, nabawi nila yung dividends. Pero mas maganda kung bumili ka ng after ng X day, di ba? Hindi naman natin alam kasi bigla magre-recover yung price action ni SEC natin. Okay? So, yun na lang po muna yung ating review. So, napabullish tayo Tingnan natin bukas. Hopefully, bumalik yung 252 million, 251 million para medyo good vibes ulit tayo dito. 300 million kay PSC naman natin. Pero ngayon, okay naman. Ayan. So, yun lang po muna yung ating review for today. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe. Join ka sa group, guys. CryptoTalk, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, Patreon, and Money Earners, sasabihin ka sana. And Patreon channel po natin. So, yung mga gusto ng guides sa trading sa Philippine market, sali lang po kayo. And double check na lang para sa mga traders, investors sa Philippine markets. Yun lang po. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.